Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Jeff Martinez at nandito na naman tayo para sa isa na namang kabanata ng Everyday Law Series. Sa araw pong ito, pag-uusapan natin yung bagong pasang batas na Republic Act number 12160 na pangunahing akda ni Senator Robin Padilla at napirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos noong April 11, 2025 at ito ay nasa batas na. Ito po ay pinamagatang Philippine Islamic Burial Act. Sa ilalim po ng batas na to, binibigyan po ng karampatang parusa ang mga ospital, punerarya o kahit na anuman pong establishmento na hindi po nakapag-release ng isang bangkay ng yumao na kapatid nating Muslim sa loob ng 24 oras mula sa kanyang pagkamatay. Ito po ay dapat nilang i-release kahit po meron pa itong mga utang sa ospital, sa punerarya, dahil hindi po dahilan yung pagkakautang para iditina yung bangkay. Ang batas pong ito ay parang naging partial repeal ng Republic Act number 9439, yung Anti-Hospital Detention Law, sapagkat nag-overlap po siya. Meron pong provision yung RA 9439 na nagpapatungkol sa pag-release o pagbabawal na ma-detain ang isang bangkay sa kadahilanan lamang ng utang sa ospital. Ngayon po, yung Republic Act number 9439, ilang beses na rin po natin napapag-usapan, meron po itong mga limitasyon. Hindi po ito nag-a-apply doon sa mga na confined doon sa pribadong kwarto at kailangan nyo din pong magbigay kung tatanggap po yung ospital ng promissory note, required po na meron security o guarantor para doon sa promissory note para sigurado na merong magbabayad doon sa ospital o punerarya. Ngayon po, sa pagkakapasa ng Republic Act number 12160, tinanggal na po itong mga limitasyon na ito. So, bawal pong i-detain ang isang bangkay sa loob ng o kailangan pong ma-release ang bangkay sa loob ng 24 oras kahit po galing ito sa private room, kahit po meron pa itong utang sa ospital, at maaari pong magbigay ng promissory note yung pamilya nung namatay nang wala pong requirement na collateral. So, ang kailangan lang po is yung promissory note talaga o any arrangement na katanggap-tanggap para doon sa ospital o punerarya. Subalit, bawal pa din po kahit na i-require ng ospital na magbigay ng promissory note yung pamilya nung namatay na kapatid nating Muslim, bawal pa din po na hindi i-release sa loob ng 24 oras yung bangkay ng kapatid na Muslim. So, napakaganda pong development nito para sa akin. Ito po ay isang batas na nagtataguyod ng dignidad at karapatan ng isang namatay at pamilya ng namatayan. Subalit mas maganda po sana kung ito ay ginawang applicable para po sa lahat. Bagaman naintindihan po natin yung tradisyon ng mga kapatid natin na Muslim na kailangan pong mailibing kaagad yung bangkay pagkatapos sa loob ng 24 oras o lampas lang ng konti. Pero hindi po kasi ito isang issue lamang ng mga kapatid nating Muslim. Ito pong issue na hindi po na i-release kaagad yung katawan ng namatay. Nangyayari po ito sa lahat ng tao. Actually, marami po tayong naririnig na may problema dahil namatay sila yung kanilang kamag-anak, yung kanilang kaanak doon sa isang ospital at hindi nila mailabas yung bangkay kaagad-agad dahil meron pa silang pagkakautang. No? Kaya po, para sa akin, maganda po yung batas, pero mas maganda po kung ito ay ginawang applicable para po sa lahat at hindi lang po para sa mga
kapatid natin na Muslim. Kayo po, ano sa tingin nyo? Kung kayo ang tatanungin, ano pang mga improvement, ano pa yung mas magandang gawin o mas maganda sanang naisama dito sa batas na Republic Act number 12160? Ilagay na lang po ninyo ang inyong opinion dun sa comment section kung meron kayong suggestion para po sana marinig at mabasa ng ating mga mambabatas at maisabatas ang inyong mga opinion sa mga susunod na araw. Ako po si Attorney Jeff Martinez at maraming salamat po. Ito po ang Everyday Law kung saan nyo maririnig ang mga batas na maaaring magamit sa araw-araw.